Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay April 8, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 24, verse 13 to 35. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos lamang mangyari roon." "Anong mga bagay iyon?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at sa mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsasabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kaya hangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago pa niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasa saad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula pa sa aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan, at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad, ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuli na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, "Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan." At ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nila nagkakatipon ng 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nilang nakilala ng paghati-hatiin ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Easter Wednesday po sa inyong lahat. Narinig natin sa Gospel ngayon na yung dalawang alagad, sila ay naglalakad papaalis ng Jerusalem. Mahalaga yung detalyang ito. Kasi po, yung Jerusalem, para sa dalawang alagad na naglalakad, ito yung lugar ng krus, lugar ng sakit, ito yung lugar ng feeling nila, nako, wala na tayong pag-asa. Kasi doon sa Jerusalem, ipinako ang Panginoon. At tila sa kanilang paglalakad ay parang lumalayo na rin sila sa nasirang pag-asa. Kasi inaasahan nila na si Jesus sana, tila
Si Jesus sana yung parang magliligtas sa kanila. Hindi ito yung ending na inaasahan nila. Kaya habang naglalakad sila, pinag-uusapan nila yung nangyari. At sa gitna ng kanilang pag-uusap, may lumapit na isang hindi nila nakilala. Si Jesus na pala mismo ang sumasabay sa kanila. Minsan, tayo rin ay kagaya ng mga alagad na patungong Emmaus. Naglalakad tayo habang pagod. Naglalakad tayo habang may doubt. Naglalakad tayo na may tanong, may kabigo ang dala. Pero ang mabuting balita, hindi tayo naglalakad mag-isa. Maaring hindi agad natin nakikilala ang presensya ng Diyos kapag mayroong pagsubok, kapag mayroon tayong matinding pinagdadaanan. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi natin kasama si Jesus. Kasama natin siya kung paanong si Jesus ay nakinig sa nararamdaman ni Cleopas at kasama patungong Emmaus. At minsan, sa simpleng pag-uusap, sa salita ng Diyos, sa tinapay, sa ordinaryong araw, doon natin nakikilala kung paano siya magpakilala. Ang mahalagang punto rito ay ito, na makita natin pagkatapos silang makilala si Jesus, hindi sila nanatili sa Emmaus. Bumalik uli sila sa Jerusalem. Ibig sabihin, nung nakilala nila si Jesus, hinarap uli nila yung kanilang misyon. At ito rin yung hamon sa atin. Kaya yung gospel natin ngayon sa araw na ito ay hinahamon tayo on 3 things. Number 1, kapag mabigat ang loob natin, masama yung loob natin, piling natin, pasa natin daigdig, huwag tumigil sa paglalakad kasama ang Diyos. Minsan hindi kailangang malinaw agad ang lahat. Minsan sa mismong proseso ng paglalakad natin, doon natin unti-unting nauunawaan bakit ba nangyari mga bagay na ito. Pangalawa, maglaan tayo ng panahon para makinig sa salita ng Diyos. Kahit pagod na tayo, kahit nawawalan tayo ng pag-asa, ang salita ng Diyos ay madalas dumadating bilang liwanag sa gitna ng ating pagkalito. At pangatlo, alalahanan natin yung sandali noong si Jesus muling binuhay yung pag-asa natin. Di ba? Hindi naman to yung unang pagkakataon na dumating ka sa pagsubok. Mararamdaman mo kung paano kumilos ang Diyos. Kapag may maalala kang muling nagpapainit sa puso mo, balikan natin ito bilang paalala na kumikilos ang Diyos. Let us pray. Panginoong Jesus, sa daan ng aming buhay, pagod na kami. Nawawala kami ng pag-asa. Gusto naming tumakas sa mga Jerusalem namin. Samahan mo kami. Kapag hindi ka namin agad nakikilala, buksan mo yung aming isip at puso. Kapag mabigat ang aming hakbang, painitin mo muli ang aming loob sa iyong presensya. At tulad ng mga alagad sa Emmaus, naway mula sa aming paglalakad ay matutunan naming bumalik sa iyo na may bagong pag-asa. Amen. Kung meron kang kakilalang dumaraan sa pagod, sa matinding pagsubok, share natin yung audio gospel na ito. Share natin to sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya at classmates. Sa simple pag-share natin, pinapaalala natin sa kanila na kasama nila si Jesus sa paglalakad. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabubuting gawa. God bless us all.